And today we will tackle the last topic of our series, Christian-ish. Ano? Marami sa atin nagsasabi, Pastor, talaga, or meron ba minsan, nagsabi sa iyo or sabi dito sa title natin, where Christians get it wrong. Or sometimes naranasan mo ba or na-experience mo ba sa work mo or sa labas or sa kung nasaan ka man ngayon that they are saying or telling or hindi ka nagpapakilala na bilang Kristiyano pero nare-recognize nila na Kristiyano ka ba? Di ba? Ganyan yan eh. Alam mo, minsan sa atin, bilang isang Kristiyano, okay, the word Christian itself, alam mo, is napaka-broad na at napakahirap ng patunayan or pagka sinabing Christian, meron na agad, doubt. Tama? Bakit? Kasi marami sa atin bilang Kristiyano, okay, bilang isa, actually, palitan natin yung bilang Kristiyano dapat we are a disciples of Christ. Kasi yung Christian, okay, masyado ng broad and sometimes we are not living according to God's Word. Tama, mali? And we are judged by this world, tama, na kapag ikaw ay sinabi mong Kristiyano, ay, Kristiyano pala yan, bakit nagmumura? Ay, Kristiyano pala yan, ganyan pala kumilos yung isang Kristiyano. You know what? Dapat baguhin natin yung identity or yung pagiging Christian-ish natin dito sa mundong to. Because sometimes, God wants you to live a full-hearted Christian. And today, we will talk about on how a Christian will become fruitful. Handa na ba? Because this day, alam mo ba na ang Kristiyano dapat ay nagbubunga? Na yung mananampalataya ng Diyos ay dapat nagbubunga. Yan ang tanong ng karamihan sa atin. Dapat yung bilang Kristiyano, nagkakaroon ba ako ng bunga? Pastor, ano ba yung mga bunga? When you became a Christian, okay, or mananampalataya ng Diyos, you are a disciples of Christ, you are you need to be fruitful. Tama? Marami sa atin nagsasabi, Pastor, nung ako is naging Kristiyano, wala akong makitang bunga sa aking buhay. Or maybe, Pastor, matagal na akong Kristiyano, nagkaroon ako ng bunga pero nawala. Sinong kitagad? Or minsan, nakakita ka na ba ng isang puno na napakaraming bunga? 'Di ba? Anong masasabi mo kapag ikaw is nakakita ng isang puno na napakaraming bunga? Libre kaya to? Sino may-ari? Pwede ba akong kumuha? Or ang ganda naman ng bunga nito. Anong meron sa punong ito? Or sometimes, di ba, nakakita ka ng isang puno at 10 taon na, mangga, or sabi natin mangga, hindi na mumunga. Anong gagawin mo? Yeah? Alam mo, anong nangyari? Di ba, minsan, kapag gano'n, or sino dito nagtanim and may tinanim kang puno ng mangga, you are expecting na magbunga for 5 years, 10 years, 15 years, and dapat, di ba, ang isang puno ay nagbubunga. Ano nangyari kapag ang isang puno ay hindi nagbunga? Anong dapat natin gawin? Ha? Putulin agad yan, Pastor, hindi nagbubunga. You know what, alam mo, baka minsan or sometimes, kasi madalas, etong puno natin or bilang as a Christian ay parte rin tayo ng isang puno. Ang kailangan natin bilang isang mananampalataya ay nagkakaroon tayo ng magandang bunga. Dahil sa sabi sa John chapter 15
verse 5 and 8, sabi dito, I am the vine, and this is Jesus Christ the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. This is to my Father's glory, that you may bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ibig sabihin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, bilang isang disciples ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Dapat tayo ay will bear much fruit. Now, kung tatanungin ko kayo ngayon, sa bunga or sa bunga ng iyong buhay or bilang mananampalataya ng Diyos, nagbunga ba? Or nagbubunga ba? Or baka sometimes sa ginagawa mo or sa ginagawa mo, akala mo nagbubunga ka, akala mo masipag ka sa ministry, akala mo okay na ito, okay na yung ginagawa mo, yung pala, hindi ka talaga, nagbubunga ng maayos. Or sometimes, mali yung ginagawa natin. Pastor, may ministry naman ako eh. Pero ang tanong ko, nagbunga ba yung ministry natin? Tagal-tagal na natin ginagawa yung isang ministry, pero ang laging hinahanap sa atin is yung resulta, is yung bunga ng ginagawa natin. Because you know what, mga kapatid, napakahirap po ng paulit-ulit, lagi sinasabi Pastor John, paulit-ulit tayong ginagawa yung isang bagay, pero wala tayong bunga. Pero hindi po ito ang sinabi ni Pastor John. Sinabi ito ng salita ng Panginoon that we should bear much fruit. Amen? Because if you are really a disciples of Christ, magbubunga ka. Tapingin mo ang katabi mo. Tapingin mo ang sarili mo. Kailan ka magbubunga? Alam mo, this may question before sa sarili ko. Sabi ko, Lord, habang ako din is nag-aaral ulit ng salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, tama nga naman, bilang isang mananampalataya ng Diyos, dapat ako is nagbubunga. At sabi dito, sabi ng salita ng Diyos, you will know them by fruits. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears what? Bad fruit. Baka instead na ikaw ay maging katulad ng bilang isang Kristiyano, bilang ikaw is magpapaganda yung buhay mo, baka ikaw bilang disciples ng Panginoon, palaguin ka ng Panginoon, ano nangyari? We became, bad. And sometimes, yung pagiging bad, yung bunga ng pagiging bad fruit, which means you are in the wrong tree. Tama ba? Dahil ang bunga ng isang mananampalataya is napakaganda, pero ang bunga, ng isang puno na bad tree, alam mo, baka hanggang ngayon, habang ikaw is nag-aaral at lumalalim yung salita ng Diyos sa buhay mo, or baka mamaya, hindi ka talaga nagtatransform bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, it's just because nandoon ka saan? Sa bad tree. Tama? Or baka mamaya, nagbunga yung alam mo kasi, kapag ikaw is mananampalataya ng Diyos, dapat merong makikita na pagbabago sa buhay mo. And dapat nakikita yung pagbabago na yan, it's the way you live. That's why sabi dito, they won't just know by what you say, but
but by how you live. Tanong ko sa inyo mga kapatid, paano ka namumuhay everyday? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. How do you live? Nakikita ba sa trabaho mo na ikaw ay mananampalataya ng Diyos? Or yung ibang tao, ito lagi yung gusto ini-evaluate mo ba yung buhay na meron ka? Alam mo pa ba yung tama at mali? Alam mo ba yung tamang bunga at hindi? Or maybe sometimes, baka mamaya, ang layo mo na sa standard ng pagiging Kristiyano, ng pagiging disciples ng Panginoon. Because if you are truly in a tree of God, alam mo dapat magbunga ka ng Number 1, sabi diyan, pag-aralan natin yung bunga ng espiritu at yung bunga ng laman. Number 1, loving. Evaluate mo nga yung sarili mo. Are you a loving person? Minamahal mo ba yung kaaway mo? Mahal mo ba yung katrabaho mo? Or you are a selfish person? Di ba? Forgiven. Forgiven now. But you know what? Sometimes selfish ka ba? Di ba? Are you a joyful or frustrated sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo ngayon? Masaya ka ba? Or stress ka? You're frustrated kapag may mga bagay na hindi magandang nangyari sa buhay mo. Di ba? Or you are peaceful or anxious. Sino dito laging anxious? Alam mo, minsan, buti nga yung asawa ko ngayon, dati kasi laging she is very, very anxious, especially when the bills comes. Alam mo, pero you know what? Sabi ko you should be peaceful. Di ba? Because you know that God will provide. Amen? Alam mo, instead na isipin mo yung mga problema, is maging peaceful ka. Which means, in this world of trouble or in this world of distress, dapat maramdaman mo yung pagiging peaceful. Okay? Tama ba? Instead of being anxious. Are you patient? Sabihin, mahaba ba yung, or are you impatient? Ito kasi yan Marami sa atin, ito na naman, nag-remind sa akin, especially, sa driving. Alam mo, last time, nare-remind ako, na Kristiyano pala ako. Alam mo yung minsan, inisip ko to am I impatient or do I have patience? Bakit? Minsan kasi stoplight, alam mo, nagbibilang na ako sa utak ko. Kasi dito pagka nagda-drive, once na red, and ako, binibilang ko yun And alam ko kapag tatawid na ako or hindi pa. Or ito kasi pinakamahirap Madaling araw naman ako nagda-drive Karamihan, alam mo, pag may nagbusina sa likod mo, ibig sabihin yan, that is impatient. Means, nagbiting the red light ka na ba? Hindi pa. Dati, ay malapit na. Or, eto, are you kind or uncaring? Alam mo, ito yung sinasabi ko lagi. Are you kind or uncaring? Alam mo, minsan, isa sa pinakabunga ng pagiging Kristiyano is pagiging caring. Minsan, are you care about your, yung mga kasama mo sa grow group? Are you care with your discipleship? Are you care or bahala na yan? Pastor, di naman ako minimit ng discipler ko
bahala siya sa buhay niya. Di ba? We should be care to them. We should be kind to them. Pastor, yung discipler ko, hindi naman nagbabago eh. Di ba? Alam mo, dapat, yung mga dinidisciple natin, okay, we should care about them. Especially on your grow group. Di ba? Dapat yan yung maging ugali natin. Then, malima, good and bad. Nako, eto dati, struggle talaga ako dito. Gumawa ng mabuti at hindi mabuti. Di ba? Faithful and disloyal. Nako, mga kapatid, are you faithful? Ha? Are you faithful? Nako, especially sa mga mag-asawa at asawa, nako, napakaganda ng Book of Ruth pagka yung po is naging takal natin. Grabe. Samahan nyo kami dahil this is the story of love story and on how si Ruth kung paano siya naging faithful doon sa Panginoon. Alam mo, faithful. Are you faithful? Faithful ka ba? Pangatlo, are you gentle or harsh? Nako, minsan ito yung pinakamahirap sa amin eh. Napaka-harsh. Minsan kasi, napaka-harsh natin magsalita. Alam mo, sometimes we need to be gentle din pala, no? Then self-control and indulgence. Self-control and indulgence. Alam mo, sabi dito, Jesus didn't call us to dress up the flesh, but to crucify it. Ibig sabihin, every day, we are battling with the flesh, with our flesh. Minsan gusto mong kumilos, pero anong ginagawa mo? Anong nangyari? Hinihila ka ng kama at kapatamaran mo. Di ba? Hinihila ka, or maybe may gusto kang sabihin, may gusto kang gawin, but you have the manana habits. So, ibig sabihin, alam mo, yung katawan natin, okay, minsan, yan yung humihila sa atin because our flesh is a sinner. Tandaan nyo, napaka-sinner ng ating katawan. Tama? Instead na minsan gumising ka para mag-jogging, tinatamad ka. And ako, thank God, meron na ako sa isang buwan, nakapag-2 beses na ako napag-jogging ulit. It's a big achievement. Pero, kahapon, dapat magja-jogging ako. Pagod ako eh. Pagod pa ako eh. So sabi, yun sila Nicole, sabi nila gusto daw namin magkaroon ng jogging ministry. Kasi, takbo sila ng takbo. Takbo ng takbo yung mga yan. May goal ata sila every month. Gusto nila. Sabi ko, bakit kayo takbo ng takbo? Nagbabayad kayo dyan. Mag-jogging tayo every week. Or di ba? Ako, Nicole, hanap ka ng natin. Mga, pwede maging sponsor. Gusto niyo daw sumama. Jogging ministry. But, sometimes, alam mo, sometimes in our life or in our napakahirap pong kalaban ng flesh. Tama? Gusto mong gumawa, 'di ba? Sabi, gusto mong gumawa ng mabuti pero hindi mo magawa. Pero you know what? That is the flesh. That's why sabi ng Panginoon, didn't call us to dress up the flesh but to crucify the flesh, which means we will not be living by our flesh. Ibig sabihin, alam mo, pastor, kapag ikaw is naging Kristiyano, which means dapat daw ikaw ay nagbubunga. Sabi nila, ito yung tanong, 2 question to. How do you think God is, how pleased do you think God is with, ulit. How pleased do you think God is with the quality of your fruit? Ayan. Tanong sa sarili nyo, how pleased do you think God is with the quality of your fruit? Alam mo, ito yung pinaka sa atin eh. Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, di ba, lagi nating sinasabi or mas okay, pastor, yung quality kaysa quantity. Tama man eh. Now, ang tanong ko sa inyo, do you think
In the quality of your fruit. Kaya nga lagi namin sinasabi nila, Pastor John kahit isa lang yung ma-disciple mo, kahit na isa lang per year, basta may solid kang disciple, basta quality yung tinatrain mo na leaders, it is okay. Di ba? Ang tanong ko sa iyo, how pleased do you think God is with the quality of your fruit? Mga kapatid, when you give or when you desire to bear fruit, you need to do your best. Especially in the quality of your fruit. Tama? Alam mo, yung quality ng fruit, grabe to. Narasa ko nung time na pandemic, nagpupunta kami dun sa ang tawag ito, sa pinagpipitasan nung tito ko ng mangga. And you know what? Chine-check nila yung mangga. Ibig sabihin, alam mo, yung itong mga mangga na to, kapag ka ito walang sira, malaki, nandun yun saan? Sa isang basket. And alam mo kung yung mga may tama, yung mga may sira, anong ginagawa nila? Nilalagay lang nila dun sa tabi. At yun yung inuuwi namin. Kainin. Which means, yung quality, napakaganda, which is mabenta. Di ba? In the quality of your work, of your fruit to God, alam mo, yan yung hinahanap ng Diyos. Yan yung gusto ng Diyos. Tama? Tanong ko sa inyo, are you producing a quality fruit? Next is quantity. Sabi niya, how pleased do you think God is the quantity of your fruit? Alam mo, lagi nila sinasabi, Pastor, mas okay ako sa konti at quality. Alam mo, sabi nila, when that fruit is quality, when that tree is quality, it produces a quantity. Alam mo ba yun? Alam mo, kung ikaw you think you are producing a quality of fruit, alam mo, yung quantity susunod. Wag mo sabihin sa akin, Pastor, okay lang kaming konti. Okay lang kami dito 30. Alam mo, basta sinasabi mo sa akin, quality. Alam mo, think of this thing. If you are producing a quality fruit, it will produce a quantity. Kaya mga kapatid, baka mamaya, yung sinasabi nating quality ay walang napoproduce na quantity. Ang tanong ko, is it a quality fruit? Nagbubunga ka ba talaga ng maganda? Baka mamaya, hindi talaga nagbubunga yung isang Kristiyano. Hindi ka talaga nagbubunga. Or maybe, ikaw yung isa sa Kristiyano talaga na walang bunga. That is why, walang ma-produce na quality. Alam mo mga kapatid, habang inaaral ko to, it struck me. Kasi, Lord, kasi kung may quantity kami, or may quality kami, it will produce a quantity. Ibig sabihin, Pastor, kung maganda yung quality, I am doing my best to God, bakit walang quality? Quantity. Which means when we are doing our best to God, it will follow. Alam mo, baka ito yung problema. And binalikan ko to, yung pag-aaral about dun sa vine and the branches. Sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. We are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me,
you can do nothing. Alam mo mga kapatid, baka siguro or baka mamaya, ini-evaluate ko rin sarili ko, ini-evaluate ko yung church natin, baka mamaya, tanong ko sa inyo, are you connected with the vine? Are we truly connected to the vine? Are we abiding into the vine? Are we remain into the vine? Alam mo, marami sa atin, or madalas, yung sinasabi dito na, because if you remain in God, sabi diyan, you will bear much fruit. And baka mamaya, we are not remain. Because sabi dito, apart from me, you can do nothing. Jesus is the vine, and we are the branches. Mga kapatid, kaya siguro hindi tayo nagbubunga is because we are not abiding. Sabi diyan, meno, which means remain, abide, dwell, and live in. Mga kapatid, my question to you, do you live or do you abide in Christ? Ibig sabihin, nananatili ka ba? You are living, di ba? Do you dwell in God? That's the biggest question. Baka kaya hindi tayo nagbubunga or baka kaya hindi tayo nagpo-produce ng quality is just because ang layo natin sa Panginoon. Baka mamaya, ang layo mo sa Panginoon. How's your devotion? How's your prayer life? Mga kapatid, this is a time para tayo ay gumising or ginigising ng Diyos on how we bear much fruit. Baka akala mo connected ka sa Panginoon, yung pala hindi. Pinag-aralan ko ulit yung binalikan ko yung kay sinabi niya doon, yung kay Bruce Wilkinson, about dun sa secret of the vine. Sabi diyan, balikan natin yung chapter 15, verse 1 to 3. Sabi diyan, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruits, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Mga kapatid, pag-aralan natin ulit or balikan natin ulit kung paano, God is the vine dresser. Okay? Or God is the vine dresser. He is a true vine. Okay? And the Father is the vine dresser. Sabi diyan, every branch in me that does not bear fruits, He takes away. Alam mo, sabi diyan, yung takes away, or in Greek word, pinag-aralan ko rin siya, binasa ko rin siya, sabi diyan, airo. Which means to be translated, lifted up, rather than to take away. Alam mo mga kapatid, sometimes, yung takes away, sabi diyan, He lifted up. You know what? If you are a vine dresser, sabi diyan, the Father is the vine dresser. Ibig sabihin, alam mo ba na kapag ikaw is vine dresser or nag-aaraga ka ng ng grapes, okay? Nakakita na ba kayo ng grapes? Ano ba yung tsura ng grapes? Paano ba yung tsura ng grapes? Baka yung bunga lang yung nakita natin, sa Bataan, actually nakapunta kami doon kila Kuya Franz. Yung tita niya noon, namatay na yung grapes noon, Kuya Franz. Yung umaakyat yung branches niya. 'Di ba? Alam mo yung branch doon, sometimes, sabi diyan, He takes away, or in airo, He lifted up. Ibig sabihin, kasi may mga branches, na ganito ang nangyayari. Minsan, napupunta sila dun sa ilalim, or sometimes, nandun sila sa lugar kung saan, tabing, medyo hindi maayos yung kanyang pagkakatubo. Or minsan nalalaglag ito sa putikan at ang ginagawa ng Panginoon, sabi diyan, He
takes away. He lifted up. Alam mo, if you are a good vine dresser, alam mo ang gagawin mo dyan? Kukunin mo, okay? Lilinisin mo, at muli mo siyang itataas. Alam mo, mga kapatid, baka sometimes, naisip ko, baka mamaya, tayo yung Kristiyano na nakakabit ka sa vine, pero hindi ka nagbubunga, yung pala nandun ka sa ilalim. Hindi ka nakakakuha ng sapat na nutrients, you are, baliktad ka sa sunlight, ibig sabihin, hindi ka nakakakuha ng sapat na nutrients, baka ganun tayo bilang isang Kristiyano. Kaya hindi tayo nagbubunga. Alam mo, sabi ng Panginoon, He lifted up. You know what? When we became a Christian, hindi pinangako sa atin ng Diyos na magiging mabuti lahat. And sometimes, naliligaw ka ng landas, namamali ka ng desisyon. You know what? Sabi ng Panginoon, He takes away, He lifted up. Baka ikaw yun nandyan sa stage na yan. Baka nandyan tayo sa stage na hindi tayo namumunga and kailangan ng Panginoon, ng discipline, iayos ka ulit, i-realign. Bakit? Kasi minsan, sa problema or sa trials na meron tayo, alam natin, connected tayo sa Panginoon, pero ang totoo, hindi. Which means, nandirito ka ngayon, umaattend ka lagi every Sunday, pero you are not rooted with the Word of God. You are not rooted with the prayer. Pagising mo, ano nangyari? Diretso ka kagad trabaho, kilos, may bilis ka kagad, and it was reminded of me, sabi ko, Lord, baka isa ako doon. Kaya hindi ako namumunga, is kailangan ng Panginoon, i-lifted again. It takes away. Airo. Kung ikaw ay walang bunga. Sabi pa sa pangalawa, maybe you are active in ministry. Maybe you are good in ministry. And sabi ng Panginoon, anong sabi ng pangalawa? He will what? Prunes. Ibig sabihin, alam mo, sa vine dresser, ang pinakamahalaga sa kanya is yung bunga. Hindi yung dahon. Mahalaga ang branches, pero ang pinakakumakain ng nutrients doon sa isang bunga is yung dahon. Kaya siguro hindi nagka-quality yung work or yung bunga is just because kinukuha ng dahon yung kanyang nutrients. Instead na nakukuha ng bunga yung pinakamagandang nutrients na nakukuha ng dahon, ano sabi doon? He will prunes. Maybe sa atin, you would say, Pastor, ang dami kong ginagawa ministry. Dami kong kinikilos. I am volunteering every aspect of this ministry. Lagi ako nandyan sa ministry. Pero ang tanong ko sa iyo, nagbunga ka ba talaga? Nagbunga ka ba ng quality work? Or maybe, ang dami mong ginagawa. Or maybe, you are busy with your work. Pero hindi ka nakapokus ka dun sa gawa. Hindi doon sa tunay na na purpose ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, Zion, wala sana tayong jack of all trades. Na lahat ng bagay gusto mo mag-invest ka. Hindi. Alam mo, kung ikaw tinawag ng Panginoon sa music ministry, be the best in music. Kung ikaw tinawag ng Diyos sa campus, be the best on campus. Kung ikaw tinawag ng Diyos sa media, be the best in media. It's just because, alam mo, diyan ka magbubunga. Diyan ka magbubunga ng maganda. Tama? Kaya buti dito sa atin, hindi yung pastor ang kumakanta, hindi pastor yung nagpe-preach, hindi pastor yung naglilinis. You know what?
Meron kang ginagawa sa bawat ministry. And you know what? Pagka yan, ginawa mo, sabay-sabay lalago yung ministry. Di ba? Sabi ng Panginoon, remain in me as I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Sabi ng Panginoon, remain ka sa akin. Abide ka sa akin. So that you will bear much fruit. Alam mo, instead of puro kakilos, di ba? Just like Martha. Kilos siya ng kilos, pero anong ginawa ni Mary? Di ba? Umupo siya dun sa tabi ni Jesus at nakinig siya ng salita ng Panginoon. You know what? Before ka kumilos, before ka gumawa, alam mo, abide in God. Ibig sabihin, subside natin yung sarili natin sa Panginoon. Alam mo ibig sabihin nun? Mas bumabad tayo sa Panginoon. You know what? Nag-iisip ako kung bakit minsan siguro hindi nagiging powerful yung buhay natin. Just because hindi tayo nakasubside sa Panginoon. Hindi tayo nagre-remain sa Panginoon. Hindi tayo nag-a-abide sa Panginoon. Di ba? How's your prayer? How's your worship to God? How's your reading the Word? How's your obedience to God? And how you engage in Christ-centered community. Mga kapatid, sabi diyan, don't focus on production. Focus on communication. Connection. Don't focus on production. Focus on connection. Sabi nila, you know what? Maybe you are kala mo talaga connected ka sa Panginoon, pero hindi ka naka-abide. Marahil sinasabi mo, Pastor, andirito ko, pero alam mo, hindi ka talaga kasama doon sa mission and vision ng church. You would say, Pastor, umaaten ako ng church, pero hindi ka naman, nagbo-volunteer doon sa truly mission ng Panginoon, which is what? To make disciples, di ba? To have a grow group. Ibig sabihin, nandiyan ka lang, nakaupo ka, but you are not connected. Which means, sinasabi natin, we are a Christian, but we are not abiding in Christ. We are not remaining in Christ. Mga kapatid, evaluate natin yung sarili natin. How's your prayer life? How's your worship to God? Or do you worship every Sunday? Nakikinig ka lang ba ng salita ng Panginoon tuwing Sunday? You're reading the Word of God? Are you reading the Word of God? Di ba? And last, obeying the Word of God and engaging in Christ-centered community. Alam mo mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, pero wala kang dinidisciple, tanongin mo kung naka-abide ka ba talaga sa Panginoon. Are you truly connected to God? And if you are a Christian, wala ka sa small group, are you truly a Christian? Sabi mo, Kristiyano ka, pero hindi ka umaaten ng church. Ask yourself. Pero, okay? Huwag mo sabihin sa akin na, Pastor, lagi akong nandyan sa church. Pero alam mo, minsan, yung mga wala sa church, mas connected pa sa church. Which means, our priorities is discipleship, grow group, and celebration service.
Alam mo, priority mo yung discipleship and grow group. And yung celebration service, alam mo, hanap-hanapin mo yan kapag ka ikaw ay laging connected sa Panginoon. Sabi dyan, we live by the Spirit. Let us keep in step with the Spirit. Mga kapatid, this is the time na sana tayo ay mamunga. Alam mo, iniisip ko, may season ba ang City Light? May season ba ang pagiging Kristiyano? Na tuwing kailan ba dumadami? Every December? At pagdating ng January, nawawala. February, nawawala. Bakasyon, nawawala. You know what? As natin yung sarili natin. Nasa season ba tayo ng ganon? Alam mo, sana hindi tayo nasa season ng pagiging Kristiyano. Sana every month, we are on fire. We are connected to God. Diba? We are connected with our discipleship, with our grow group. Nako, sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang dami ng pinapagawa ng Panginoon sa atin. Sobra. Minsan nga na-overwhelm ako pagka nandirito kami ng Saturday. We're in the basketball ministry and ang daming mga kabataan dito nakaupo. Kaya lang hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong magtugtog. Anong tuturo ko? 'Di ba? But thank God kasi alam mo pwede silang i-disciple at pwede silang i-grow group. 'Di ba? That's why nag-volunteer si Bander. Hindi kumakanta yan. Pero ang hahawa ang grow group, yung mga music. But you know what? You should abide. You should connect. Tanong ko lagi, connected ka ba sa Panginoon? Kasi kung hindi, baka kahit na umaaten ka, alam mo, hindi ka connect. You are here, but you are not connected. So, mga kapatid, always connect to God, remain in God. Kung kailangan ng Diyos i-prune, putulin, tanggalin yung mga bagay na nakakapag-distract sa atin para tayo lumago bilang isang Kristiyano, para tayo lumago o magkaroon ng bunga, alam mo, putulin. Tama? Masakit ang pruning. Nako, yung pinag-aralan natin sa pruning, kung naaalala ninyo, masakit. Pero para sa ikalalago at para magbunga ka ulit at magkaroon ka ng more fruit, and much fruit, kailangan gawin ng Panginoon sa iyan. Amen? Can we pray?